Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Dahil sa episode na to, ang akala nating matatapos na tensyon ay mas lalo lang palang lalala mula sa biglaang paghaharap ni Calix, Lara at Santiago sa Tuazon Residences hanggang sa desperadong hakbang ni Calix na magsagawa ng DNA test. Hindi na natin mapipigilan ang mga pangyayari. Pero ang tanong na bumabagabag sa ating lahat, totoo ba ang resultang hawak ni Calix o may mas madilim na sabwatan sa likod nito? Habang si Calix ay lulong sa alak at sakit ng loob, si Lara naman ay patuloy na pinapasa ng bigat ng isang sikretong unti-unting sumisira sa kanilang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong nagbabantay, nagmamanipula at handang gawin ang lahat para hindi magkatuluyan ang dalawa. Sinong pananatilihin ng tadhana, ang katotohanan o ang kasinungalingan? Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang pasabog sa part 31. Halos hindi makapaniwala si Calix sa nasaksihan. Nanatili itong nakatiti kay Kitty sa malalaking mata, sa ngiti sa paraan ng pagtawag nito ng mommy kay Lara. Parang isang piraso ng palaisipan na matagal na nitong pinipilit hanapin ay kusa ng nagdudugtong-dugtong sa isip nito. Kaya pala nakita niya ang bata sa coffee shop ni Lara. "Hello po!" Masayang bati ni Kitty kay Calix. "Lara," mababa't nanginginig ang boses ni Calix. "Anak mo ba siya?" Hindi na nakapagsalita si Lara. Nanginginig ang kamay na kinuha niyang bata kay Santiago para lamang maibsan ng kaba. Pero bago pa man siya makasagot, muling sumigaw si Kitty. "Mommy! Mommy, kiss kita!" Habang nagpapakarga sa kanya, doon tuluyang nanlaki ang mga mata ni Calix. Halos mapugto ang hininga nito. Tila ba pinipigilan ang galit at emosyon na nag-aalab. Hindi niya na kailangang sumagot. Humakbang to palapit, ang tingin nakapako sa kanya. "Kung ang anak mo siya, sino nga Lara?" Parang tumigil ang oras. Ang bawat tao sa lobby ay nagpatuloy sa kanilang sariling buhay, ngunit para sa kanilang tatlo, ang mundo ay tila nakahinto. Nangingilid ang luha niya. "Daddy Santi, basta po promise, ibibili mo po ako ng ice cream," masayang sabi ni Kitty habang nakayakap si ina. At para bang yun na, ang tila nagpaninga sa nag-aalab na damdamin. Diretsong tumingin si Santiago at nangariing magsalita. Kitty's mind, nanlumo si Calix. Para itong tinamaan ng kidlat. Lahat ng tanong na umiikot sa isip nito ay tila biglang nakakuha ng sagot. Isang kumpirmasyon na ayaw naman itong marinig. Dahan-dahan itong ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mga mata ni Calix ay puno ng pakiusap, ng takot at ng pagkabigo. Ngunit sa kabila ng lahat, walang lumabas na katagang pagtutol mula sa bibig niya. Mas mainam na isipin nitong iba ang ama ni Katie kaysa kuhanin sa kanya ang bata. "Totoo bang si Santiago ang ama?" Mahinang sabi ni Calix. Pinilit niyang ngumiti ng payapa kahit ramdam niyang durog ang kanyang puso. "Malinaw nang nakikita mo, Calix. Hindi ko na kailangang sagutin ang tanong mo." Mahina niyang wika. Napayuko ito, tila pilit tinatago ang sakit at pagkadismaya. Humikap si Katie. "Mommy, antok na po ako. Tulog na po ako." "Papasok na kami," aniya at tumalikod kay Calix. Nagdadasal siyang sana ay wag na itong humabol. Pumasok sila sa elevator ni Santiago habang karga niya si Kitty. Nakita niyang madilim na anyo ni Calix. Bago magsara ang pinto, nanghihina siyang napasandal sa gilid ng elevator. Nagkita ng magama. Gumapang ang pangamba sa kanyang puso. Sa isang pribadong lounger bar, halos maubos na ni Calix ang laman ng baso bago pa man tuluyang makaupo si Luther sa tabi niya. "Bro, ano bang nangyari? Bakit bigla kang nagyaya ng inom?" tanong ni Luther. Bumuntong hininga siya, nagsalin ulit ng alak. Ininom ng diretsyo at pinaba ang baso. Si Lara, natigilan siya sa kanapapikit. May anak na pala. At si Santiago daw ang ama. Nanlaki ang mata ni Luther. "Anak? Kay Santiago? Paano mo nalaman?" "Baka chismis lang." Muli siyang uminom ng alak. "Bro,
Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ngunit bago pa tuluyang tangayin ng alak ang isip niya, dumiretso siya sa kinatatakutan niyang idea. Pero Luther, may kutob ako. Baka akong ama ni Katie. Napatingin si Luther sa kanya, seryoso. May posibilidad ba na ikaw ang ama? Ilang taon ng bata? Halos mabasag ang baso sa higpit ng hawak niya. 5 taong gulang ang bata, pero unang kita ko palang kay Katie, may koneksyon ako naramdaman. Para bang may bahagi ng sarili ko na nakikita ko sa kanya. Tahimik na napatingin si Luther sa mesa, sa kamarahang tumango. Kung ganon, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi pwedeng puro hinala. Muling umikot ang waiter upang lagyan ng alak ang baso niya, pero pinatigil na ito ni Luther. Tama na muna. Kailangan mong malinawan, hindi malasing. Sumandal siya sa upuan. Hawak pa rin ang sentido. Nahulog sa malalim na pag-iisip. Tumikim si Luther. Tila may idea. Hindi mo kailangang direktang tanungin siya. May mas maayos na paraan para makuha ang sagot. Nagangat ng tingin si Calix. Puno ng pag-asat ka ba? Anong ibig mong sabihin? DNA test. Diretsong sagot ni Luther. Kung talagang may hinala ka na ikaw ang ama ni Katie, yun lang ang magpapatunay. Nanigas siya, nanginginig ang kamay sa hawak na baso. DNA test. Pero paano ko makukuha yun nang hindi nalalaman ni Lara? Kailangan ng consent. Maraming paraan. Nagpakawala ng mahinang ngiti si Luther. Isang gamit lang ni Katie ang kailangan. Buhok, sipilyo, kahit na baso na ginamit niya. Kapag nakuha mo yun, ako nang bahala sa discreet ng pagsusuri. May kakilala ko na makakatulong sa atin. Napakuyom ang kamao niya. May takot sa kanyang mga mata, ngunit higit doon ay ang desperasyon. Kung sakaling, ako nga, Luther. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pinatong ni Luther ang kamay sa balikat niya. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, dapat handa kang harapin kahit gaano kasakit ang resulta. Tahimik na tumango si Calix. Sa loob niya, isang desisyon ang unti-unting nabubuo. Hahanapin niya ang katotohanan. Hindi nagaksaya ng oras si Calix. Inalam niya ang galaw ni Katie. Nagpaimbestiga siya at napag-alamang si Maya ang tagabantay nito. Kinahapunan, nagtungo si Calix sa art studio na pinapasukan ni Katie. Nanatili lamang siya sa loob ng kanyang sasakyan habang pinagmamasdan ng paligid. Makalipas ang ilang minuto, isang kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Maya kasama si Katie. Bitbit ang maliit na bag at sketchbook nito. Nakita niyang inihatid lamang ni Maya ang bata sa loob at umalis din. Tila may pupuntahan pang iba. Mabilis na bumaba si Calix at naglakad papalapit. Tinitiyak niyang nakalayo na si Maya. Nagkunwari siyang nag-check ng messages sa kanyang telepono habang pasimpleng pinagmamasdan si Katie. Nagpalipas siya ng ilang minuto bago nakahanap ng pagkakataon. Sumilip siya sa bintana ng art studio. Nasa loob ang mga bata, abala sa pagguhit. Lalapitan niya si Katie. Nakita ni Calix, si Katie na masayang inaayos ang mga crayons. Humugot siya ng malalim na hininga at pumasok. Nagbigay ng ngiti sa receptionist at dumiretso palapit sa bata. Bago pa siya makapasok sa loob, may lumapit na guro. Sir, kanino po kayong daddy? Nagpakawala si Calix ng kalmadong ngiti. Nandito ako para sunduin si Katie. Malilate kasi si Tita Maya niya. Sandaling tumingin ang guro sa kanya, waring nagdadalawang isip bago tumango. Ah, oo, nandyan siya. Pero ongoing pa po ang klase. Ilang minutes na lang po, pakihintay po sa waiting area. Salamat. Sagot ni Calix, sabay upo at nagtungo sa waiting area. Habang abalang mga bata sa pag-aayos ng gamit, matapos ang art class, naghintay siya sa labas ng silid. Nang lumabas si Katie, dala-dalang sketchpad at backpack, agad itong nakangiti nang makita siya, kumakaway pa. Hello Katie, bati niya. Bahagyang yumuko para magtapat ang mga mata nila. Ako ang kaibigan ni Mommy Lara. Pwede ba kitang makausap sandali habang hinintay natin si Tita Maya? Kumislap ang mga mata ni Katie at walang alinlangan na tumango. Sige po. Inakay ni Calix ang bata sa bench sa may gilid ng hallway. Agad nitong binuksan ng sketchpad at masayang ipinakita ang pinakahuli niyang gawa.
Ito po yung drawing ko, proud na sabi nito. Napangiti si Calix nang makitang makukulay na linya. Isang malaking bahay na kulay berde. May malawak na hardin na puno ng bulaklak at may duyan sa ilalim ng puno. Ang galing mo naman, Katie, bulong niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. Ang laki ng bahay at may garden pa. Bakit itong gusto mong iguhit? Kasi po, sagot ni Katie habang nakangiti ng abot tenga. Sabi ni Mommy, maganda daw yung bahay na may garden para lagi kaming may space maglaro. Tapos kapag may flowers, hindi siya malungkot. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit napakagaan ng pakiramdam niya habang pinagmamasdan ng bata. Tila ba may koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Gusto mo bang igawa kita ng bahay na ganyan? Ikaw ang unang bisita. Napahawak sa bibigang bata. Wow! Talaga po? Pero dapat may ice cream po Napahalakak siya. Deal, may ice cream sa malaking garden. Yay! Anang batang yumakap sa kanya. Sa kanyang dibdib, dama niya ang init at inosenteng tiwala ng bata. Mahigpit pero maingat ang pagkakayakap ni Calix kay Katie para bang ayaw niya itong bitawan. Habang nakasubsob ang bata sa balikat niya, natanaw ang ilang hibla ng buhok na nakalawit mula sa ponytail nito. Sinamantala niya ang pagkakataon na makakuha ng isang hibla ng buhok at sa isang mabilis na kilos, hindi halata sa mata ng kahit na sinong makakakita. Maingat niyang dinakot ang isang hibla na naiwan sa kanyang palad. Hindi ito napansin ng bata. Ramdam niyang bigat ng hawak niya. Isa itong piraso ng katotohanan na maaring magbago ng lahat. Thank you for showing me your drawing. Napakaganda talaga. Aalis na ako. Ha? Pupuntahan kita ulit dito, pero secret muna natin to. Sasabihin mo lang sa iba kapag nagawa ko ng malaking bahay na nasa drawing mo. Tumango ang bata. Opo, promise. Ibili mo po ako ng ice cream. Bago pa makasagot si Calix, nakita niyang pagdating ng si Maya para sunduin ng bata. Tumayo siya at nagpaalam kay Katie. Mahigpit na tinikom ang kanyang kamay na may hawak ng hibla ng buhok. Habang papalayo ang bata, ramdam niyang pagtibok ng kanyang puso. Sa wakas, may hawak na siyang susi para malaman ang katotohanan. Sa loob ng pribadong opisina, nakasandal si Calix sa suave chair. Hawak-hawak ang cellphone. Kanina pa siya balisa. Hinihintay ang tawag ng kontak nila ni Luther para sa DNA result. Pero bago pa siya tuluyang lamunin ng tensyon, pumasok si Tamara na sexy ang damit, dalang ilang dokumento. Have you signed the annulment papers? Malamig ngunit diretsong tanong nito, nilapag sa mesa ang folders. Dahan-dahang inangat ni Calix ang tingin. Mariing pinis silang magkabilang sentido bago tumugon. Tamara. Huminga siya ng malalim. Know your place. Never akong pipirma ng annulment. We will stay married. Nanigas ang panga ni Tamara at mariing napahawak sa gilid ng mesa. Sa dibdib nito, nagngit-ngit ang puot at selos. Alam niyang hindi siya ang laman ng puso ni Calix at ayaw nitong tanggapin yon. So, anong posisyon ko sa buhay mo, Calix? May bahid ng pait at determinasyon ang boses ni Tamara. Hindi niya ito tinapunan ng tingin. Bagkus, muling ibinalik ang atensyon sa hawak na cellphone. Are you out of your mind? We both know kung anong meron tayo. Basahin mo ulit ang pinirmahan mo. You wanted an answer. Now you have it. Makakaalis ka na. Sa ilalim ng malamig na ekspresyon ni Tamara, unti-unti itong bumuo ng isang desisyong mahirap igupo. Determinadong babaeng makuhang pag-ibig ni Calix. Tumunog ang cellphone niya. Ilang segundo siyang natigilan bago pindutin ang green button. Mr. Toledo, the DNA test result is now ready for pickup. Maingat na sabi ng boses mula sa kabilang linya. You may claim it personally at our main office or wait for delivery tomorrow. Mariin siyang pumikit. Pinipigilan ng kaba na sumisiksik sa dibdib. I'll claim it. I'll be there in 30 minutes. Pagkababa ng tawag, agad siyang tumayo at kinuha ang coat. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng opisina, hinarang siya ni Tamara na matamang nakamasid. Where are you going in such a hurry? May meeting ka in 10 minutes.
Anitong mapanubukang tanong. Saglit siyang napatitig, halatang nag-iingat. Cancel the meeting. Pupunta ako sa St. Joseph Diagnostics. Bahagyang kumurbang mga labi ni Tamara, bakas ang panganib, kuryosidad at paghihinala. And what could possibly be so important, dear? Hindi niya ito sinagot, dumiretso siya palabas. Naiwas si Tamara na muling napahigpit ng hawak sa mesa. At sa bawat hakbang na papalapit niya sa klinika, lalo namang bumibigat ang tensyon ng katotohanan ng kanyang matutuklasan. Umaasa sang siya ang ama ni Katie. Sa bawat takbang, parang kasabay na dumadagundong ang tibok ng puso ni Calix. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niyang mukha ni Katie. Ang mga mata at ang ngiti nito. Kamukha to ni Lara. Maliban sa matang parang kagaya ng sa kanya. Pagdating sa St. Joseph Diagnostics ay mabilis ang bawat takbang niya patungo sa reception upang kunin ang resulta. Mr. Toledo, bati ng receptionist, kasabay ng pag-abot ng isang makapal na sobre. Here's the sealed DNA result, sir. Ilang segundo siyang nakatitig sa puting envelope na parang isang bomba na maaring sumabog anumang oras. Ang dulo ng daliri niya ay nanginginig ng tanggapin niya ito. Gusto niya nang punitin agad ang selyo. Wakasan ng matagal na pagdududa. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang makita ang katotohanan ng maaaring magbago sa lahat. Nanatili siyang nakatitig sa sobrang hawak. Nagpasya siyang bumalik sa kotse. Sa loob ng sasakyan, nilapag niyang sobre sa kanyang kandungan. Ilang sandali muna niyang ipinikit ang mga mata. Halos ayaw huminga. Dahan-dahan niyang tinuklap ang gilid ng sobre. Nang mabuksan ng selyo, may ingat niyang nilabas sa mga papel na nakatupi sa loob. Nakapaskil sa pinakataas ang logo ng klinika, kasunod ng mga numero at pangalan. Kumakabog ang kanyang dibdib. Unti-unti niyang inunfold ang pahina hanggang sa makita niya ng resulta. Humigpit ang hawak niya sa papel. Halos mapunit na ito. Binaba niyang paningin at bago pa tuluyang masilip ang linya kung saan nakasulat ang pinal na sagot, napatigil at napapikit siya. Hindi pa rin niya kayang basahin. Sa wakas, pinilit niyang ituon ang mga mata sa papel hanggang sa makita niya ang linya na sasagot sa tanong niya. Probability of paternity, 0%. Not the biological father. Lumaylay ang balikat niya at halos mabitawan niyang hawak na papel. Nanlabong paningin niya sa bigat ng nakasulat. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang malinaw na konklusyon. Hindi siya ang ama ni Katie. Nangilid ang luha niya sa mata. Humigpit ang panga niya pero nangihinang kanyang dibdib. Nakatitig siya sa kawalan. Halos hindi makagalaw. Sa gitna ng katahimikan, tanging tibok ng kanyang puso ang maririnig. Nanlulumo siyang nakasandal sa upuan. Hawak pa rin ang papel na tila isang hatol na hindi na mababago. May kausap sa telepono si Tamara. Saglit luminga sa paligid, tiniyak na walang makakarinig. Boss, anong balita? Napalitan bang resulta bago makuha ni Calix? Malamig na tanong ni Tamara. Relax, walang kahirap-hirap. Salamat sa timbre mo, napalitan ng envelope bago pa man dumating sa Toledo. Hindi niya malalaman na hindi totoong hawak ng resulta. Boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Umuyom ng kamao si Tamara, pero baka sa mga mata, ang kasiyahan. Good. Nung una dahil sa pera, kaya ko to ginagawa pero ngayon, gusto ko si Calix. Hindi sila dapat magkabalikan ni Lara. Parehas tayo ng gusto. Hindi ko din hayaan na bumagsak ang plano ko dahil lang sa isang bata. Basta makipagtulungan ka sa akin, makukuha natin ang gusto nating pareho. Nakahanda akong gawin ang lahat. Mapasakin lang si Calix. Humanda ka sa mga susunod na pangyayari. Matagal na akong naghihintay ng pagbagsak ni Calix Toledo. Tamang-tamang nandyan ka para sa kanya. Tandaan mo, wala kang gagawin na hindi ko ipinag-uutos. Oo naman, masunurin ako basta tuparin mo din ang pangako mong pera at lead roles sa pagbabalik ko bilang artista. Sa conference room ng Megawide, maayos na nakaupo na si Lara. May mga papel at presentation na nakalatag sa mesa. Pumasok si Calix na walang bakas ng kahit na anong emosyon sa mukha. Dumiretso to sa upuan, hindi malang tumingin sa kanya. Nagsimula ang meeting.
Malinaw ang tono ni Calix habang nagbibigay ng direksyon. Proceed with the proposal. Anitong diretsong tumingin sa mga staff, ni minsan hindi siya tinapunan ng sulyap. Ramdam niyang paglalim ng kanyang paghinga. Dapat siyang matuwa, dapat siyang makadama ng gaan dahil mukhang titigil na si Calix sa pangungulit nito. Ngunit bakit? Sa halip na ginhawa, tila may kung anong matalim na kirot sa kanyang dibdib. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, pinilit niyang isuot ang maskara ng pagiging kalmado. Subalit sa bawat segundo ng pananahimik ni Calix, sinusurot siya ng konsensya sa pagtatago dito ng kanilang anak. Gabi na natapos ang meeting, nakauwi ng lahat ng empleyado, nakayuko si Lara sa mesa sa sariling opisina. Pilit na sinusuri ang mga kontrata. Hinahanap ang discrepancy ng mga kontrata. Napapitlag siya nang biglang may marinig na tunog ng pagkabasag mula sa kabilang silid. Mabilis siyang napatayo, kinabahan. Sa isip niya, siya lang ang natira. Pero ang ingay ay malinaw na mula sa opisina ni Calix. Dahan-dahan siyang nagtungo doon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang amoy ng alak. Nakatagilid sa mesa si Calix. Nakasandal sa upuan. Hawak pang isang bote. Sa sahig nagkalat ang bubog ng basag na baso. Mr. Toledo, mahinang boses ni Lara. Hindi sigurado kung lalapit ba o lalayo. Lumingon si Calix. Mapula ang mata at mabigat ang tinig. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Hinihintay ka na ng lalaki mo. May tinatapos lang ako, sagot niya. Pinipilit maging kalmado, pero hindi niya maiwasang mapansin ang anyo nito. Ang malamig na lungkot sa mata na hindi kayang tabunan ng alak. Nakita niyang mapulang bakas ng dugo sa kamay ni Calix. Napakunot ang kanyang noo at otomatikong lumapit. Kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa upang lapatan ng pressure ang sugat. Nasugatan ka, teka, kukuha ako ng first aid kit. Wika niya, bahagyang nakaluhod upang abutin ng kamay nito. Ngunit bago pa man siya, mahipo ay mabilis na inalis ni Calix ang kanyang palad. Huwag mo kong hawakan. Madiin at malamig ang boses nito. Natigilan siya, nakaramdam ng kirot sa dibdib, ngunit hindi siya umatras. Mukhang malaki ang sugat. Kailangan mong gamutin. Sinabi ko nang wag! Singhal ni Calix. Tinulak palayo ang bote ng alak sa mesa nang muling nagdulot ng malakas na kalabog. Umalis ka na, Lara. Hindi kita kailangan. Grabe, ramdam na ramdam ko ang sakit. Gusto ko nang sabunutan si Tamara dahil sa kanyang kasamaan. Ang pagpapalit ng DNA test result ay isang krimen na tiyak na magdadala ng mas matinding trahedya sa buhay ni Lara at Calix. Habang si Calix ay lunod sa alak at maling paniniwala, si Lara naman ay nagdurusa sa pag-alala. Hindi man lang alam na ang hawak na papel ni Calix ay isang malaking kasinungalingan. Mga besh, kung may mapupulot tayong aral ngayong araw, ito ay ang katotohanan. Kahit gaano pa katagal na itago o baluktutin, ay laging may paraan para lumabas sa tamang panahon. Ang kasamaan ay maaring magtagumpay sa simula, pero hindi ito magtatagal. Ang tanong na lang ay, hanggang kailan kaya tatagal ang pagpapanggap ni Tamara bago siya mabuko? Kayo mga kasummer, anong masasabi nyo sa desisyon ni Lara na hindi aminin ng totoo sa kabila ng panunuyo ni Calix? At para kay Calix, tama bang magpadala kaagad siya sa resulta ng DNA test na hindi man lang kinakausap ng maayos si Lara? I-comment nyo na ang inyong mga opinyon sa ibaba. Maraming salamat.